Makakaapekto ba ang issue ng pork barrel scam sa mga kandidatong balak tumakbo sa 2016 elections? Kaugnay niya, makakapanayam natin si Professor Prospero de Vera, political analyst at Vice President for Public Affairs ng UP Diliman. Magandang umaga, Professor de Vera. Good morning, Howie, at good morning sa lahat ng nanonood programa mo sa buong mundo. Prof, karamihan po sa mga kasalukuyang senador ay nadadawit sa pork barrel scam. Kasama sila sa Napolis, no? At ilan sa kanila matunog ang pangalan na tatakbo sa 2016 presidential elections. Sa tingin mo ba makaka-apekto ang issue to sa kanilang tsansang manalo sa susunod na eleksyon? Definitely, magiging election issue ito dahil mukhang walang immediate resolution sa ngayon at this has the potential to drag on all the way to the election. Ang maganda rito ay papasok na naman sa diskusyon ng pamumuno yung issue ng accountability sa pananagutan. So maganda yan. At sana dahil dito sa nangyaring tuloy-tuloy na issue na ito, mabuksan din ang pintuan doon sa mga hindi masyadong kilala, hindi masyadong popular, hindi nasa entertainment industry, na mga gustong magsilbi sa bayan na walang bahid na anomalya. So may mga halimbawa na ba sa mga nakaraang eleksyon na may mga kandidatong natalo dahil nadawit nga sa corruption scandal? Doon sa last presidential election, Howie, kung mapapansin mo, yung accountability ay naging, at graft and corruption ay naging election issue. At merong ilan-ilan, although hindi diretsong graft and corruption issue, yung ang issue raised sa kanila ay yung paggamit ng public office for private gain o paggamit ng public office to push for their political interest. So, lumabas yung issue niyan. Mas matindi ngayon kasi hindi lang yung action mo as a senator ang issue, kundi yung mismong trust and confidence ng taong bayan sa pagiging leader mo. So mas mabigat itong issue nito kung magtutuloy-tuloy siya na maiiwan sa public eye at magiging bahagi ng election sa 2016. Yeah. Pero some of these current senators na yun nga nadawit nga sila ngayon, no, sa pork barrel scam, may history na rin na implicate sa mga iba't ibang skandalo, pero nananalo pa rin sila sa eleksyon So maaring magiging election issue nga itong pork barrel scam, pero sa tingin mo ba talagang magkakaroon ng impact sa resulta ng eleksyon? Only if alternative candidates are proposed. Kasi ang problema, Howie, sa nakaraan, kahit na nasasabit ng ibang kandidato sa issue ng katiwalian, pare-pareho naman ang pagpipilian. Wala namang ibang choice. Sila-sila din. Kaya dapat responsibilidad ng taong bayan, responsibilidad ng media at ng civil society organization na mag-produce ng alternative candidates para magkaroon ng alternatibo ang botante at ma-compare yung track record at yung qualification ng kandidato para hindi yung mga dating mga pangalan lang ang tatakbo. So we have to produce alternative candidates so a choice can be made. Kasi yung previous elections, it's difficult to make a choice both at the national and local level because you have the same name. Baka may mga inspire pa nga kay Mayor Joseph Estrada na nananalo pa rin ng eleksyon kahit convicted ng plunder. Oo, totoo yan. Kasi kung titingnan mo naman yung sa Manila, ang pagpipilian naman ay Lim versus Erap. Parehong dating politiko, parehong maedad na, parang wala namang alternative kasi So, mahirap mag-exercise ng choice kung yung choice ay limitado, no? Iba kasi yung usapan na na ikaw ay financially, yung diretsong nagnakaw ka ng pera ng taong bayan. On the scale that this Napolis list is now bringing out. Yung noon hindi masyadong detalyado, pero ito detalyado yung akusasyon. Kaya may potential na dumiin ito pagdating ng halalan.
At the same time, yung halalan ay 2 years from now, ano? Kaya maaari bang malimutan na yan ng karamihan ng mga botante pagdating ng eleksyon? Depende kung sino magpapatakbo nitong mga pangyayari. It depends on the actions of the leadership of the House, the Senate, and the executive branch. Ang pinakagusto na mag-drag to hanggang 2016 are those who are accused and want to escape accountability. Kasi kung lahat ay maidadrag ito at mahihilo ang taong bayan, hindi sila ay masasakda, hindi masasakda, hindi makukulong, at basta yung kanilang kandidato for president sa 2016 ay nanalo, at itigil na itong mga kaso nito. Sila ang talagang hoping that this will become bigger and this will become more confusing. On the other hand, if the leadership of the House, the Senate, and the executive branch will be very decisive at maa-actionan talaga yung mga pangalan, pwedeng merong resolusyon yung ibang kaso at tutuloy pa yung kaso ng mga iba all the way until 2016. At final question lang, sa tingin mo, what kind of difference will social media make? At saka yung mga ordinaryong mamamayan na may access sa social media, could this make a difference pagdating sa pagiging issue nitong mga skandalo ngayon sa 2014, sa 2016 elections? Ay, siyempre meron, Howie. Remember, it was social media that launched the Million People March. So, hindi dahil sa social media. Hindi puputok itong original issue na ito. At kung walang social media, makakabuelta yung mga PR people ng mga ilang tiwaling politiko at executive officials na mairipan nila ito. They can bury the issue. It was social media that made this a national issue. Ang problema, ang capability kasi ng social media is to bring it to the public eye in a very fast pace. Ang problema yung roadmap. Ano ba yung mga susunod na hakbang na mga kailangan gawin? Yan ay hindi masyadong kakasundo ang mga tao sa social media kung ano yung necessary steps until they get prosecuted. So the other sectors of society have to weigh in. The other leaders from outside of government should join this and provide a direct roadmap. For example, ako ang rekomendasyon ko dyan, i-demand talaga ng media doon sa mga nasasakdal na talagang ilhad yung paper trail ng kanilang mga transaksyon. Kasi ang ginagawa lang ngayon, sasabihin, pinake yung signature ko, hindi ko kilala yung pangalan niya. Well, ito naman yung recommenda na project. There is a paper trail to every government project. So, kailangan ilahad in detail, in chronological order yung paper trail para ma-check ng responsible media organizations at ma-check ng third-party investigators kung saan talaga nagkaroon ng katiwalian. Maganda yung ginawa ni former Senator Jun Magsaysay sa kanyang open declaration na sinabi niya, sino bang recipient, kailan ba ito hiningi, kailan ba nagkaroon ng SARO, kailan nagkaroon ng MCA. I think this has to be demanded, yung paper trail, kasi nakakalimutan natin na nakakalusot yung iba na sinasabi lang, pinake yung signature ko, hindi ko kilala yan. We have to probe deeper into the alleged transactions in the list of the whistleblowers. Okay, maraming salamat po, Professor Prospero De Vera, Political Analyst at Vice President for Public Affairs ng UP Diliman. Thank you, Howie.